this place. Sa bawat oras na lumilipas, lagi kang nariyan sa aking tabi. Sa bawat kabiguan at hirap ng damdamin, hinahanap-hanap ang iyong pagmamahal. O Diyos, kailangan kita, ang pag-ibig mo ang gusto kong madama, pagkat wala nang magpupuno sa puso ko kundi ang pagmamahal mo sa bawat sandali na ako ay nagkamali. Ang biyaya mo'y nanatili at laging tapat. Nais kong maramdaman ang mahigpit mong yakap. Manunumbalik ako sa'yo, O Diyos, aking Ama. O Diyos, kailangan kita, ang pag-ibig mo ang gusto kong madama, pagkat wala nang magpupuno sa puso ko kundi ang pagmamahal mong tunay. O Diyos, kailangan kita, ang pag-ibig mo ang gusto kong madama, pagkat wala nang magpupuno sa puso ko kundi ang pagmamahal mong tunay. Sa buhay natin na ito, ang Diyos ang kailangan natin. In every season of our life, we need Jesus. Lord, we declare this to you now. Let's raise our hand for Jesus. Kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan kita,
Malachi 3:6, God said, I am the Lord. I do not change. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo na hindi ka nagbabago. Dahil ang totoo, kami pala yung nagbago. Naging abala kami na maraming bagay sa mundong ito. Akala namin lumayo ka, pero ang totoo, kami pala yung lumayo. Salamat dahil pinapaalala mo na ikaw ang aming Diyos. At kahit kailan, hindi ka nagbabago. Ano man ang sitwasyon ng buhay namin, masaya, malungkot, may karamdaman, isa lang ang ibig mo sabihin, na ikaw ang Diyos na kahit kailan, hindi ka magbabago. Ganyan mo kami kamahal. Ang awitin na ito, ihandog mo sa Panginoon. Buong puso, kausapin mo ang Lord. Dahil baka ito na yung pagkakataon na ikaw lang pala yung iniintay ng Panginoon. Dahil nakalimutan mo na ang lahat na meron ka ngayon, galing sa Kanya. Sing this for the Lord. Nais kong maramdaman ang mahigpit mong yakap. Manunumbalik ako sa'yo, O Diyos aking Ama. O Diyos, kailangan kita. Ang pag-ibig mo. Raise your hand for the Lord na talagang kailangan mo siya ngayon sa buhay mo. Minsan pa ulitin natin to. Ulitin natin. O Diyos, kailangan kita. Ang pag-ibig mo ang gusto kong madama. Pagkat wala nang magpupuno sa puso ko, kundi ang pagmamahal mong tunay. O Diyos, kailangan kita. Ang pag-ibig mo ang gusto kong madama. Pagkat wala nang magpupuno sa puso ko, kundi ang pagmamahal mong tunay. Kundi ang pagmamahal mong tunay. Kundi ang pagmamahal mong tunay. Thank you, Lord, sa pagmamahal mo. Let's clap our hands for Jesus.
Tuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Salamat, Ama. Ang pagmamahal mo ay tunay sa aming mga buhay. Ikaw ay tapat. Kaya, Panginoon, lubos ang aming paburit pasasalamat dahil ang pag-ibig mo sa amin ay mananatili. Salamat po, Diyos, sa iyo sa buhay na ito. Kung may mga karanasan nagdudulot sa amin, Lord, para kami ay mahirapan, may mga problema, may mga suffering, may mga karamdaman, ikaw, Panginoon, ay naandyan. Ang pag-ibig mo ang patuloy na nagko-cover sa amin. Kaya, Lord, tulungan mo kami na sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, sa aming puso, Panginoon, ay ikaw po ang maging sentro. Kailangan ka ng aming buhay, kailangan ka po namin. Kaya patuloy mo kaming gabayan sa bawat segundo habang kami ay nabubuhay. At tulungan mo kaming patuloy na magpasalamat at purihin ka na may buong katapatan. Salamat po, Ama. Ikaw po, Lord, ang aming itinataas at pinapupurihan. At lahat ng papurit pasasalamat ay aming inaalay sa iyo, diyan sa iyong banal na trono. Salamat po, Ama. Ito po ang aming papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. At muli nagkakita-kita ulit tayo, mga kapatid. Kumusta po tayo? Makakaupo na po tayo lahat. Isang pinagpalang umaga po sa atin ngayon. Bago ako magsimula, mga kapatid, every morning po ba ng buhay natin ay nagkakaroon po ba tayo ng pag-asa? No, napakahalaga po ng pag-asa sa ating puso. Dapat yan ay nag-uumapaw. At alam niyo yung pag-asa ay tanging nanggagaling lang kay Kristo. Kaya sa ating pong mga personal na buhay, mga personal na mga hinaharap, mga experience, lagi po nating ituon ang ating paningin kay Kristo. Na nagbigay at nag-alay ng buhay para sa atin. Sa ganun, mga kapatid, anumang worries yan, anumang mga challenges, ikaw ay magiging matatag kasi meron kang Diyos na alam mong tutulong sa'yo. No? So, kaya ang pag-asa natin po ay panatilihin po natin kay Kristo. Now, si Kristo, sabi ko po sa inyo palagi dito, wala po tayong pinag-aaralan, wala po tayong mga pinag-uusapan, kundi si Kristo lamang. No? Kaya every time na nagmi-meet po tayo, mahalaga po na meron po tayong makuha. No? Siyempre, kung ano man yung makukuha natin, yun naman yung tuturo ng magsasalita dito. Pero alam niyo po, lagi ko po sinasabi, sa tuwing meron po akong kinakausap at meron akong sinesharean, dapat sa lahat ng sinabi ko, meron kang makuha na isa, maganda nga kung dalawa, tatlo. No? Kasi, ang salita ng Diyos ay hindi dapat masayang. Amen po ba? Kaya ang salita po ng Panginoon na hinahasik po dito sa pulpito na ito, kailangan tanggapin po natin na merong matabang puso at merong pananampalataya. No? Kasi alam po natin na ang Word of God ay emergency sa'yo. No? Ibig sabihin, importante at kailangan na marinig mo. Amen po ba? Kaya ka dinala ng Panginoon dito kasi importante ito sa'yo.
Amin po ba? Nakuha natin. Kaya alam niyo mga kapatid, I know na marami tayong mga iniisip, marami tayong inaalala, marami tayong mga gagawin mamaya, no? Kung saan ka kakain, anong ulam mo, or meron kang plano bukas, o anything, or meron kang inaalala ngayon, meron kang bigat sa puso mo, huwag tayo magpapahinder. Huwag pa tayo magpapalimita doon sa kung ano meron tayo. Kasi alam ninyo, kahit na gaano kakatindi, kaganda ang salita ng Diyos, kahit gaano kabuhay ang salita ng Diyos, pero pag hindi natin tinatanggap ng bubuo at hindi natin pinapakinggan, tandaan natin, si Satanas, isa siyang ibon. No? Ang bawat mga binhi na hinahasik, binhi ng Word of God na hinahasik sa atin, tutukain niya. Kaya mahalaga sa atin na huwag tayo magpa-distract. Amen po ba? Kaya sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoong ngayong araw na ito, itong ating susunod na pag-aaralan at topic ay may kinalaman sa pagsunod sa Diyos. Last time, commitment. No? Dapat may commitment tayo sa Panginoon, commitment sa personal na relasyon mo sa Diyos. Kasi alam niyo po, individual po tayo sa Diyos. Bagamat corporate tayo dito, kasama natin yung pamilya natin, kasama natin yung mga kaibigan natin, classmate natin, pero sa Diyos, sa harapan ng Diyos, si Lord at si Kenneth. Ngayong oras na ito. No? Si Lord at si Tatay Francis. Individual po tayo sa harapan ng Diyos. Kaya ang commitment natin sa Panginoon, kailangan ay personal, individual. Hindi yung parang, ay umuulan, siguro yung iba hindi pupunta ng church. Hindi na pupunta ng church. Ang commitment natin sa Panginoon ay kailangan patindihin natin. And right now, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa paglago natin spiritually. No? Kailangan lumalago po tayo, tumatatag po tayo, lumalalim po tayo sa pagkakilala sa Diyos at ating pananampalataya. Napakahalaga po ng season na ito sa atin na tayo ay nakikinig para mag-mature tayo. No? So, ang ating pag-uusapan ay paying the price. Paying the price. Ano po sa Tagalog ng paying the price? Parang ang sagwating na, no? Bayaran mo ang presyo. No? Paying the price. Ang pagsunod natin kay Kristo, may price po yan. Okay? Kaya ano ba yung price na yan? May mga patutungkulan po tayo. So babasahin po natin salita ng Panginoon, 3 punto. No? Yung price na yan. Dahil alam nyo, kapag tayo namimili ng damit, tama po ba? Pantalon, sapatos. Ewan ko lang po sa mga nagtitipid at wala medyo pera, anong tinitingnan natin? Presyo. Pag nakita mo 3 digits, kaya ba? Hindi. Hindi na kagad, ninang. 3 digits pa lang, hundreds pa lang ito. Nakita mo sapatos, ang ganda, puting-puti. Ang ganda nito sa aking pantalon na bagong-bago, kulay blue. O, pag tiningnan mo, 4 na digits. Tapos yung digit niya, nagsimula sa 6. Ay, wag na. No? Hindi, meron pa akong sapatos na luma, okay pa yun. Yung price po mahalaga. Yung price yung ating titingnan kapag meron po tayong ginagawa. No? Ngayon, ano ang price ng pagsunod natin kay Kristo? Kasi po, ang gusto ng Panginoon, hindi tagapakinig lamang. Tama po ba? Kasi marami naman narinig, nung time na si Kristo ang nagtuturo, marami ang nakikinig sa Kanya. Libo-libo. As in, libo-libo. At wala pa noon that time na mic. Wala pa that time na kung ano man mga amplifier. Pero libo-libo ang may interest sa pakikinig kay Kristo. Pero alam niyo, yung libo-libo na yon, nakinig sila, pero kukunti lang ang sumunod.
No? Kaya mahalaga kay Kristo po, yung makinig ka, dagdagan mo ng pagsunod. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, susundin mo ang aking mga utos. Hindi sinabi ng Diyos, kung mahal mo ko, makisimpatya ka sa aking mga salita. Pakinggan mo lang yung aking salita. Ang Panginoon, meron siyang gusto. Sumunod tayo sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Okay, malungkot po ba kayo ngayon? Konti lang, pastor. Pasiglahin po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Alam ko po ang loko nga po eh. Kung gusto mo makatulog ka agad, kapag ikaw ay nahihirapan matulog, magbasa ka daw ng Bible. Pangalawa daw na strategy para makatulog ka agad, mag-pray ka daw. At pangatlo, ito malapit na pangatlong strategy para makatulog ka. Pumunta ka sa church. Pumunta ka sa church para makatulog ka, makapagpahinga ka. Sa atin po dito, medyo aircon po tayo dito, kaya masarap naman talagang isandal lang yung likod at medyo pikit-pikit ng konti, no? Kasi medyo puyat kagabi. Pero alam niyo mga kapatid, no, huwag ka naman magpa-scam sa kaaway. Nandito ka para tumanggap. Amen po ba? So, ang tatanggapin mo ay napakahalaga. Amen po ba? Kaya, ang ating pong pagtanggap dapat, sa lahat ng binibigay ng Diyos, dapat mayroong pasasalamat. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kapag mayroon ako binibigay sa iyo, tanggapin mo ng may pasasalamat. Okay, ready na po ba tayo mga kapatid? Pag-usapan po natin ang sa buhay Kristiyano ay isa sa pinakamahirap gawin. No? Dahil lahat naman po, ang pagsunod ang pinakamahirap gawin. Kasi meron tayong sarili-sariling idea, may sarili-sarili tayong mga gusto, may sarili-sarili po tayong mga personality at experience. Marahil si Kuya Art, mabilis siyang sumunod sa Panginoon. Ako hindi kasi ito yung aking sitwasyon. Pero, ano man mga reason na yan, ang hinihingi pa rin ng Diyos ay sumunod. Okay? Basahin po natin itong ating text na verse. Basahin po natin Luke 9 verse 23. Isa, dalawa, tatlo. Then he said to them all. Yon, mga kapatid. Basahin pa natin na isa. Medyo gawin nating ninanamnam natin yung salita ng Diyos. Isa, dalawa, tatlo. Then he said to them all, would come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Wow. Yung in-highlight ko po dyan, yung tatlong mahalagang point dito sa verse na ito. Okay? So, ang verse na po, ang salita ng Diyos ay, alam niyo po, daily dose of spiritual vitamins po ang Word of God. Okay? Kapag kinain mo yung Word of God, palalakasin ka niyan. Amen po ba? Dahil ang spirit natin nangangailangan ng Word of God. Kaya dito po sa ating binasa, meron diyang complete meal. Complete meal. Sino sa inyo kapag nagcha-chowking, ang order niya ay hindi chow fan, kundi Loriat. Puro chow. Pagpa-chow pan, yun lang chow pan, yung chow lang yun eh. Tama po ba? Pero pag Loriat, merong chicken, merong pansit, kanton, may chicharap, may buchi, tsaka may rice. And of course, meron drinks. Itong Word of God natin na babasahin ngayon, kompleto. Tama po ba? At kapag kompleto, siyempre mabubusog ka. Now, medyo itong pagkain na to ay napaka-hard. Hindi siya milk, hindi siya oatmeal, hindi siya soup, hindi po siya lugaw,
kundi ang Word of God ay karne. No? Ibig sabihin, ida-digest mo talaga. No? Kasi pag di mo dinigest, ano mangyari sa'yo kapag di mo dinigest yung kinain? O, kumain ka, hindi mo nginuya, nilunok mo na lang. Ano mangyari sa'yo? Maimpacho. Sino po sa'yo na-impacho na? Yan, takaw mo kasi. So, kailangan natin i-digest ito mga kapatid. Mahirap, pero kailangan natin i-digest. Now, ang sabi dito sa slide na ito, basahin po natin mga kapatid, salvation is absolutely, but once you receive it, it will cause you okay. Naulawan po ba natin to? Naulawan po ba natin ang ating nabasa? Ang kaligtasan po ay absolutely. No? Pag sinabing absolute, paano pag sinabing absolute? Total or sabihin natin completely, buong buo, na ito ay libre. No? Kaya pag may sinabi sa inyo, ang kaligtasan ay kung mabait ka, kapag ang kaligtasan, ganun ang sinabi, tumakbo ka sa tao na yon. I mean, lumayo ka sa tao na yon. Kasi ang tinuturo po ng Biblia, ang kaligtasan ay libre, free. No? Free. But again, free man siya, pero ito lagi ko sinasabi, hindi po siya cheap. No? Libre pero hindi pipitsugin, mumurahin. Kapag sinabing cheap, walang value. No? Pag sinabi pong libre, ang Diyos yung nagbayad ng malaki para makuha mo lang ng libre. Amin po ba nakuha natin mga kapatid? That's why when you receive salvation, may gratitude ka at may thankful heart ka dahil meron Diyos na gumawa na hindi mo kaya. At ano lang gagawin mo? Anong gagawin mo? Tatanggapin mo na may pananampalataya. That's why ang salvation po natin, mga born-again Christian, ay libre. It's only by the grace of God at hindi mo ito pinaghirapan. No? Hindi ito galing sa'yo para wala kang ipagmalaki. Hindi mo pwede sabihin sa Diyos na, Lord, napakabait ko. Lord, ito ginagawa ko. Tumutulong ako. Ito, Panginoon, yung aking ginagawa. Church ako, nagpipray ako, babasa akong Biblia. Pupunta ako sa langit. No? Yung word pala ng Panginoon yung nagmamataas ay ibabagsak eh. Kaya po sa atin, yung grace ng Panginoon ang ating tinatanggap lamang. Kaya po tayo naligtas. Okay? It costs you everything to follow truly. No? Lahat ng cost ay kailangan bilangin mo, i-consider mo kung ano ba itong mga to. No? Yung pagsunod kay Kristo, yun yung ating cost. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, merong phases. Once you receive Jesus Christ ng free, pangalawang phase, yung pagsunod sa Diyos. At dito minsan, tumitigil ang Kristiyano. No? Minsan dito yung parang hirap na hirap. At aminin po natin, tayo po talaga minsan ay nahihirapan sa pagsunod kay Kristo. Pero ito, pakinggan niyo mga kapatid ito. Kahit na mahirap, at least, nandyan ka pa rin. No? Minsan kasi, kapag nahirapan, anong ginagawa? Maalis. Ang hirap naman yan. Meron po kahapon nakakwentuhan. Sabi niya sa akin, di ba pastor ka? Di ba may church ka dito? Ang daming bawal sa inyo, no? Daming bawal. Para sinasabi niya sa akin na ang hirap sa religion ninyo. Protestant ka, di ba? Sabi, ang daming bawal sa inyo, ang daming yung hindi dapat gawin. Basta ang daming yung tinuturo na hindi dapat gawin bilang Kristiyano. At alam niya po yon. Alam niyo po yung mga bawal?
Alam niyo po yung hindi dapat natin gawin? Hindi po yun kabigatan, kundi essential yan para ikaw ay tawagin na anak ka ng Diyos. No? Sa atin, tayo mga anak ng Diyos, meron dapat transformation. Kaya yung transformation, yung pagsunod, yan po yung cause ng salvation. No? Sa pagsunod natin kay Kristo, ano ba tawag po sa sumusunod kay Kristo? Ano po tawag doon? Kristiyano. Alam niyo po yung Christian? The one who follows Jesus. At nandun yung nagiging Christ-like ka, kaya ka Christian. Ano po ba? Sa Biblia po, ang word na follower of Jesus ay disciple. Yan, mga disciple ni Jesus. Kaya somehow, bigyan ko lang po ito ng konting pagpapaliwanag. Yung mga simpleng, what I mean is, magbibigay lang po ako ng konting punto, pero hindi po natin ito, hindi tayo po, gaano tayo mag-stay dito. Kasi sa ibang topic po yan. Pero itong verse na ito, ang gusto ng Panginoon, maging disciple ka niya. Now, what is a disciple? Ano ba ang mga disciple? The one who forsake all to follow Jesus. Meron po ba ang sa inyo ay meron ka ng tinalikuran? Meron po ba sa inyo na gano'n, na meron kang tinalikuran para sumunod kay Kristo? Meron, amen. Okay, meron kang pinanindigan para sa pagsunod mo kay Kristo. The one who is willing to be taught, at yung willing na yan, ang tawag dyan ay learner. Yung kapag may katuruan si Kristo, tinatanggap mo. No? Pero alam nyo, mga kapatid, sa time natin, sa panahon natin ngayon, ang daming kasinungalingan at yung Word of God, tinitwist, pinapervert, pinapababaw, at ginagawang relevant sa taong nagtuturo. Halimbawa, yung nagtuturo, medyo parang siya, ayaw niya magbago. Gusto niya, susunod siya kay Kristo, gusto niya si Kristo, pero hindi siya susunod kay Kristo. Kaya yung kasalanan niya, kino-cover up niya. No? Kino-cover up niya. Mga kapatid, ang tinuturo ni Kristo ay hindi dapat natin i-wash out. Kung ang standard ng pagtuturo ni Kristo ay ito ang standard. Nakuha natin mga kapatid? Kaya nga, lahat ng tinuturo ni Kristo, ang mga disciple ay nakikinig at sumusunod. At natutunan, tinatanggap ng buong buo. No? Ito lang, for example sabi ng mundo ngayon, God is love. Kaya God loves me for who I am. Kung siya ay sabongero, God loves me for who I am. Sabongero ako, kaya mahal ako ng Diyos. Pwede ba yun? No? Ayaw ng Diyos na ikaw ay maging sabongero. O kung may ginagawa kang bisyo, mahal ako ng Diyos kahit ako'y mabisyo. Yes, tama, mahal ka ng Diyos, pero ang pagmamahal ng Diyos nagkukos sa'yo para magbago ka. Dahil ito, di ba ang relationship ay mutual. Mahal ka ng Diyos, mahal mo rin siya. O si Diyos, si Lord lang ba nagmamahal sa'yo? Amen po ba? Si Lord lang ba nagmamahal sa'yo? Dapat tayo din, tama po ba? Kasi yun ang relationship. Pangatlo, who lives continually by the Word of God. Yan ang disciple. So, salita ng Panginoon, siya nakababad, at ang buhay niya, pananaw niya ay nakalapat sa Word of God. Hindi nakalapat dun sa mga horoscope. Alam niyo yung mga ganon? Yung parang Kristiyano na, naniniwala pa sa swerte, sa malas, sa mga pamahiin. Okay? Naniniwala pa sa kung ano-ano mga parang engkanto o para mga diwende or nagpapatawas pa, kung samot-saring mga albularyo na pinuntahan, tinapal na sa'yo lahat, pati
Ano-ano mang tape, nilawayan ka na, dinuraan ka na, okay lang sa'yo. Mga kapatid, kung tayo ay Kristiyano, dapat talaga, ang buhay natin ay umiikot kay Kristo. Ang pananaw natin ay ayon sa Biblia. Dahil hindi po tayo maliligaw kapag po tayo ang ating standard ay ang salita ng Diyos. Ano pa? Who completely commits his life to the Lord Jesus Christ. Panglima, who commits to unconditional sacrificial love for others. Naglilingkod sa Diyos. And lastly, dito lang po sa sinabi ko, pero marami pa po tayong description ng discipleship o disciples. Panghuli ay who dedicate life to the fulfillment of Christ's Great Commission po yan. Hindi great lang. Great Commission. Hindi ko lang po na-type. No? Sorry. Kasi minsan ganyan palusot ko eh. Hindi ko kinapi-paste yan, tinype ko yan, kaya wala kulang. Okay, Great Commission. Sorry, meron pala dito. Dito kasi wala. No, yung huli na dalawa po, yan po ay may kinalaman sa paglilingkod natin sa Panginoon. No? Kaya alam niyo mga kapatid, masabi ko lang, kapag ikaw ay lumalago sa Panginoon, nagkakaroon ka ng pusong maglingkod sa Kanya. Hindi pwede na parang pinapalago ka ni Lord and then wala kang pakialam sa Panginoon. No? Hindi pwede yun eh. Kapag ikaw ay tumatatag, nagmamature spiritually, meron kang heart na maglingkod sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? No? Kaya, itong pagiging follower ng Panginoon or pagiging disciple po natin sa harapan ng Diyos o tayo ay lingkod ng Diyos. Alam niyo po, ang mga great sa harapan ng Diyos, great sa kingdom ng Panginoon. Alam niyo po sino yung mga yon? Yung mga dakila sa kingdom ng Panginoon. Sino po kaya? Sino po kaya ang mga dakila sa kingdom ng Panginoon? Sila Moises po ba? Sila Abraham po ba? Si Paul po ba? Ang great sa kingdom ng Panginoon? Sino po ba sinabi ng Panginoon? Alam niyo po, ang great sa kingdom ng Panginoon, the one who serve. At yung least, ibig sabihin, yung lingkod ng Diyos na naglilingkod ng may pagpapakumbaba. Great po daw yan sa kingdom ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? In short, ang pagiging disciple, tagasunod ni Kristo, ito po ay great sa kingdom ng Panginoon. No? Kaya wag niyo po parang pababawin na kapag may ginagawa kay Lord, parang parang yung, dahil wala ka lang magawa. Kapag naglilingkod ka kay Lord, parang dahil nakasanayan mo na. Alam niyo po, ang paglilingkod kay Lord ay isa po siyang privilege. Dahil kapag naglingkod ka ng tapat, na may pagpapakumbaba, ikaw ay dakila sa harapan ng Diyos at sa Kanyang kaharian. No? Kaya sa atin po, ang hamon po sa atin talaga, maging follower ng Panginoon, maging disciple ng Panginoon. Now, balik po tayo sa ating binasa kanina na verse. Unang-unang punto, deny yourself. Sino po sa inyo na na-deny na? Na ikatwa na? Meron po dito mga magulang, mga nanay? Meron po ba sa inyo, yung parang maalala mo kaya ng kwento, yung parang sinundo ng nanay yung kanyang anak, tapos tinanong ng kaklasmate niya, sino yun? Mukhang yung nanay, mukhang parang mukhang katulong daw. Kaya sinabi ng anak, katulong namin yan. Meron po ba sa inyo naging ganon? Na-experience na gano'n, na sinabi yan ng anak na, hindi, katulong namin yan, kasambahay namin yan, hindi ko nanay yan. Masakit po ba kapag dinideny ka? May kurot po ba sa puso? Lahat ng pagdideny, meron po yung hirap, may sakit na mararamdaman, mararanasan. Kaya po yung denying yourself, merong hirap kang haharapin. Kasi kailangan mo i-deny yung sarili mo to follow Christ. No?
tingnan po natin yung nilagay kong simpleng description o meaning ng denying yourself. Ano po yon? Denying yourself includes overcoming the persistent fleshly demand of the body. Alam niyo po yung binabasa ko itong verse na ito? Nakita ko sa verse na ito, pinatungkulan niya ang body, soul, and spirit. No? Sa pag-follow daw natin kay Jesus Christ, sa pagsunod natin kay Jesus Christ, tatlo ang gusto niyang ibigay mo sa Kanya. Una sa lahat ay yung body mo. You need to deny yourself and what the body want. Anong gusto ng katawan? Ano ang hinahanap ng katawan? Di ba? Ang hinahanap ng katawan ay komportable. Ang katawan ay gusto kung ano yung masaya at masarap na maramdaman. Nakuha natin mga kapatid? No? Kaya ang iba nagbibisyo kasi meron silang malalanghap o maiinom na masarap na gusto ng katawan. Tama po ba? Kaya yung denying yourself, ano po ibig sabihin nun? Isa pa, renouncing oneself as a center of existence. No? And yung hinahanap ng katawan natin ay laging against sa hinahanap ng spirit. Lagi po magkalaban yan. No? Ang hinahanap ng katawan ay laging against sa spirit. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga parang simpleng example. Like, sabihin na natin, mga simpleng example ay yung halimbawa, everyday dapat magbasa ka ng kahit isang verse, salita ng Panginoon. Yan ang gusto ng spirit. Pero po ang katawan, anong gusto? Anong gusto po ng katawan? Paggising sa umaga, dalawa lang ang iyong gagalawin, o dalawa lang ang iyong kukunin. Pwedeng Bible or pwedeng cellphone. No? Tama po ba? Guilty po ba tayo? No? Pwedeng parang magbabasa ako ng Bible sa cellphone. Pero pag open mo, teka lang, saglitan ko nga itong messenger ko. Saglitan ko lang itong Facebook. Hanggang sa nawili ka na, di ka pa nakapagbasa ng Bible. Hanggang sa natapos ang araw, wala kang devotion. So, ganyan yung parang labanan, mga simpleng labanan. Tama po ba? Na kailangan mong i-overcome. Kasi ang katawan natin, gusto nito talaga ay puro enjoyment. Yung hanap ng katawan ay laging masaya, komportable, no? Kaya, kung meron man tayo nararanasan na ganon, kailangan po natin, ang tawag doon ay you need to overcome the desire of the flesh. Pag sinabing you need to overcome, merong continuous na battle. No? Susunod ka kay Kristo o susunod ka sa gusto mo? Tama po ba? And once na laging may battle, huwag ka naman laging magpatalo. Amen po ba? Kasi meron ka naman self-will, meron kang free will. Pwede mo ang gawin yung gusto mo. Pero kapag yun ay against the spirit, matatalo ka. There is a continuous battle doon sa pagde-deny mo sa sarili mo. Nakuha natin mga kapatid. So, yung denying yourself ay napakahalaga po sa pagsunod kay Kristo. Because this is the one, ito yung price, one of the price na kailangan natin na bayaran o gawin or i-count. Kasi, alam niyo po, sa ating buhay, minsan gusto natin, meron tayong ma-achieve, meron tayo ay ma-promote. No, lahat ng mga bagay dito sa mundo, yung power, yung mga ganun, yung power, fame, tama po ba? Fortune, lahat po yan gusto po natin na mangyari sa ating buhay. Pero again, mga kapatid, sa mga sumusunod kay Kristo,
ito tandaan natin, lahat ng yan susunod na lang kapag sumunod ka kay Kristo. Pero pag yan ang sinundan mo, si Kristo, nasaan? Nandun na. Naiwan mo na. Nakuha natin? Kasi may sinasabi ang Panginoon sa kanyang salita. Alam naman natin, kapag inuuna mo ang kaharian ng Diyos, ano daw susunod sa'yo? Ang mga bagay na kailangan mo. Pero again, baliktad po tayo. Kaya reminder, ang reminder po sa atin ngayon, i-deny mo muna yung sarili mong gusto, sundin mo si Kristo, ang kanyang kalooban, at yung mga bagay na kailangan mo ay susunod sa'yo. Amen po ba? Yun yung step ng Panginoon. Follow Christ, love God, obey Him, and all of these things will be added unto you. Nakuha natin mga kapatid. Pero may prerequisite. You need to deny yourself. Hindi ka nabubuhay para sa mga gusto ng katawan. No? Hindi ka nabubuhay para i-enjoy ang katawan na ito o sumaya ka lang. Nabubuhay ka para din naman din sa Diyos. At kung merong ang hirap na mararanasan sa Diyos, well, maging masaya ka. Dahil nakibahagi ka sa paghihirap ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Okay? Kaya we need to deny ourselves. We need to discipline our body, overcome our body, pasunodin natin ang body natin. Amen po ba? At gamitin natin yung standard ng Panginoon. Hindi yung parang ang katawan mo ay ito nararamdaman. Kaya, Lord, next time na lang. Alam nyo, ang Diyos naman balanse. Mahalaga mga kapatid, balanse din. Ang Diyos natin, hindi naman po siya extreme. Hindi naman po siya parang sabihin natin ay malupit na ama. Na kapag hindi ka sumunod, kikidlatan ka. Siguro napaka-unlikely nun, no? Na kapag di ka sumunod, magkakaroon ka ng sakit. Napaka-unlikely nun. Ang Diyos ay balanse. Sometimes, ang Diyos, napaka-merciful. Hindi ka makasunod, pero naandyan pa rin yung kanyang grace. Hanggang sa makasunod ka na, hanggang sa ikaw ay talagang mahal mo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Paul, my grace is enough. Kahit ano yung nararamdaman mo, kahit ano yung tinik mo sa laman, o yung hirap mo sa pagsunod sa akin. Yung sabi ni Paul na parang, gusto kitang sundin, Lord, pero yung aking katawan, ito naman ang ginagawa. Mali. Gusto ko na sumunod sa iyo, Lord, pero yung katawan ko, ito naman ang talagang gusto. Sabi ni Lord, my grace is enough. Ang mahalaga, yung heart mo na gusto mong sumunod. Amen po ba? Kasi pag wala na yung parang, alam niyo ganito mga kapatid, no? Di ba minsan kapag nag-fail tayo sumunod sa Lord, minsan nasusunod yung ating sarili at hindi natin ma-deny yung ating sarili. Minsan tama ba? Naiisip ninyo na ang hirap naman maging Kristiyano. Tama po ba? Ang hirap naman gawin to, Lord. At ito malala. Alis na lang kaya ako, Lord. Lipat na lang kaya ako ng relihiyon na medyo akma sa aking lifestyle. Kasi meron namang born again Christian na pwede sa kanila mag-inom, maglaseng, pwede naman sa kanila manigarilyo, pwede naman sa kanilang ganito. Doon na lang ako lilipat. Alam niyo po mga kapatid, kung ganun man yung nararanasan mong hirap, magpatuloy ka lang. Kasi doon mo na-overcome, doon ka lumalago. Tama po ba? Nag-fail ka, tumayo ka. Amen po ba? Sumunod ka uli sa Diyos. Kung mag-fail ka, tumayo ka. Sumunod ka sa Diyos. Hindi parang nag-fail ka, tapos nilagsak mo lang yung sarili mo sa failure. Hanggang sa ayaw mo na kay Jesus kasi ang hirap naman sundin ni Jesus. Mga kapatid, ang buhay po natin ay talagang napaka-tough. No? Hindi madali. Wala pong smooth life.
walang smooth Christian life. Wala po talaga. Walang superhuman Christian. Wala naman parang Christian na bakal yung puso, bakal yung isip. Wala pong ganong Christian na parang automated na susunod kay Lord. Wala pong ganon. Kaya nga, ganda nga ng pagkalika sa atin ng Diyos eh. Meron po tayong mind, heart, soul. And napaka-importante, free will. Kasi ang gusto ng Panginoon, bukal sa puso mo. No? Kaya sa atin po mga kapatid, we need to deny ourselves. Hindi na importante ang mga bagay na gusto ng laman, gusto ng katawan. I-submit natin to sa Panginoon using His Word. At talaga magbigay tayo ng panahon na i-dedicate natin ang ating katawan, ang ating buhay sa Diyos. Amen po ba? So, ang Panginoon tama po ba binigay ang kanyang katawan? At yung katawan yung pagbibigay ng katawan, it means kamatayan. Amen po ba? Pag-alay ng buhay. Namatay nawala ng hininga at namatay yung katawan ni Kristo. Yun yung pagbibigay ng Diyos sa atin. Hindi hinihingi ng Diyos na sa ganong extreme na hanggang yung iyong hininga, katawan ay ialay mo. Pero alam niyo po, sa ibang bansa, nangyayari po yan. Yung kapag hindi mo nirenounce si Jesus, itong anak mo, papatayin ko. Tama po ba? Wala po ba tayong naranasan na ganon? Wala pong ganong extreme sa atin, no? Pero alam niyo po, sa ibang bansa, pag hindi mo nirenounce si Jesus, papatayin kita. Kapag hindi mo ikinatuwa si Jesus, babalatan ka ng buhay. O pupugutan ka, o susunugin ka. Wala pong ganon, tama po ba? Wala. Sa atin, sa bansa po natin. Pero alam niyo po sa ibang bansa, marami pong ganon. Lalo na po sa mga communist country at sa mga Middle East countries. Marami pong ganon. Kaya po sa atin dito, sa Pilipinas, ang dali ng buhay ng isang Kristiyano. Pero kapag meron po kayong napanood ng mga taong ganon ng kanilang buhay, yung parang ang pagsunod nila sa Kristo ay cost ng kanilang buhay mismo, nakakahiyang panoorin kung tayo dito ay pa lamyer na lang. Amen po ba? Makapakinig lang sila ng salita ng Panginoon, kinakain nila yung piraso ng page ng Biblia. Kinakain nila yon para sa kanilang pag-poops, doon nila kukunin yung piraso ng Biblia. Sa atin, nandito na yung Bible, hindi pa pinapansin. Nasa app na nga, hindi pa nababasa, hindi pa na-open. Tama po ba? Napakadali po. Dito talaga sa atin ang magkaroon ng buhay na ikaw ay Kristiyano. Kaya sulitin po natin, mga kapatid. Ito po'y privileged. Amen po ba? Hindi ito sa ibang bansa ay napaka-open, pero sa atin napaka-open. Kaya atin pong ibigay ang lahat sa Panginoon. Amen po. Now, ang sunod po ay, pangalawa, ay self-sacrifice. No, yung kanina may nabasa tayo, deny yourself and take up your cross. Yan. Kaya sinabi ko sa inyo kanina ang Diyos natin ay personal. Kasi sinasabi ng Panginoon ngayon, He's talking to you, take up your cross. Your cross, Kenneth. Take up your cross, Paul. Take up your cross, Nel. Take up your cross. Meron kang sariling cross. Huwag naman natin ito parang gawin literal, no? Ngayon, magsisimana Santa na. Baka maraming nagtitake up ng cross nga sa Simana Santa doon sa Pampanga. Hindi po literal ito. At alam niyo po yung pagpipilitensya o pagpasan ng cross o pagpapako sa krus, yan po ay pagbabaliwala sa ginawa ni Kristo. No? Yung ginawa ni Kristo, it is, sabi niya, it is finished. Well, hindi mo na kailangan ulitin.
No, hindi mo na kailangan na ikaw ay mahirapan pa, ipako ka sa krus na may tungtungan naman. Tapos lasing ka pa para hindi mo maramdaman yung mga pain mo sa paa at sa palad. Tapos yung pako pa ay sterilize para hindi matetano o ma-infect. Ang krus ni Kristo ay hindi ganon. No, hindi literal na krus. Ang sabi nga ng Panginoon, meron siya kunyari lang ang kwento na ito, meron siya nakausap na isang tao. Sinabi ni Jesus Christ sa kausap niyang tao, "Uy, ang ganda ng pendant mo na krus." Ang ganda niyan, sabi ni Jesus, no? Bakit mo sinusuot yan? Kasi nga, Jesus, ang ganda. Ang ganda sa akin dibdib. Mayroon pa akong parang pasando-sando. Ang ganda ng katawan ko dito sa krus na pendant. Kausap naman ni Jesus yung isa, "Uy, ang ganda ng t-shirt mo, may krus." No, ang ganda ng suit mo ngayon "Oo, Jesus, itong krus na ito talagang nagpapakita na, alam mo naman, ako ay naniniwala sa iyo, di ba?" Di ba, Lord Jesus, naniniwala, kaya meron ako ditong, "I love Jesus." No, ang ganda ng krus mo. Pero meron akong sabihin sa inyong dalawa, sabi ni Jesus. Alam niyo yung krus na sinusuot nyo ngayon? Hindi ko yan sinuot. Dinala ko yan. At alam mo, buhay ko ang kapalit para meron kang krus ngayon. No? Hindi ko lang sinuot yung krus na yan para palamuti. Kinuha ko yan hanggang sa aking huling kamatayan. Let us take up our cross. No? Basahin natin itong verse na ito. Matthew 16 verse 25. For whoever Okay. And then, isa pa pong verse. Sige, basahin po natin. Galatians 2:20. Amen. Amen po ba? Itong mga verses po na ito, ang sinasabi po dyan, one must be willing to die in order to follow Christ. Hindi pwedeng pag sumunod kay Kristo, walang mamamatay. No? Kaya ang sabi dito sa last na verse na binasa natin I am crucified with. Di ba ang mga pinapako namamatay? Nako natin mga kapatid. Kaya yung mga pinapapako sa Simana Santa, dapat mamatay din sila. Kung gusto nilang i-imitate yung si Jesus. Kasi the one who been crucified must die. At alam po natin, ano ba ang namamatay kapag tayo ay kasamang pinako ni Kristo? Ano pong namamatay? Ano pong namamatay, mga kapatid? Alam nyo to? Ang ating lumang buhay, pagkatao, pananaw, ugali, emotion. Alam niyo po kung ano yun? Yun ay soul part. Kanina body, ngayon naman ay soul. Kung sino ka, dapat yan ay mamatay. Ang dati mong pag-uugali, ang dati mong mga nakasanayan, ang dati mong lifestyle, mga kapatid, dapat yan ay mamatay. Meron po ba kayong kakilala? Ang tagal ng Kristiyano? Hindi naman po ako nang lalait o nagsasabi ng chismis kung ano-ano. Meron po ba kayong kakilala ng Kristiyano? 10 years ng Kristiyano pero nagmumura pa rin. Taas niyo po yung kilay yung kanan para kung may kakilala kayo. Oh, meron po nakita? Dalawa? Meron po. Tama po ba? Meron po ba kayong kilalang matagal ng Kristiyano? Pero, ang sama ng pag-uugali. No? At kinukumpes niya pa, Kristiyano ako. Nakatakot yung Kristiyano mo, ha?
Parang siguro sa church yun, nangangain ng tao. No? Siguro yung church yung laging madilim. Ang dilim ng ugali mo eh. No? Yung parang mas masama pa yung Kristiyano ka, parang kang satanista. May ganun po ba kayong kakilala? Ang sabi ng Diyos, huwag niyong i-compare yung sarili niyo sa kanila o sila sa iyo. No? Ang sinasabi ko po, pag ikaw ay naging Kristiyano, tagasunod ni Kristo, namamatay ang luma mong pagkatao, yung soul mo. Kanina body, ngayon ay soul. No? Ano ba yung soul? Ano ba itong mga ito? Alam, ito na parang nasabi ko na po ito last time eh. Ano ang consist ng ating soul? Alam niyo po kung ano yun? Emotion. Sino po sa inyo ang laging emotional? Nanonood lagi ng K-drama. Kaya parang kapag nag-away kayo, hindi mo maintindihan. Ano ba ito? Hindi kita maintindihan. Dahil yung emotion mo, naging Koreano na. Koreana na. Sino po sa inyo ang emotional na laging galit, laging inis? Lagi na lang parang batayan mo ay yung galit mo at inis mo. Sino po sa inyo ang laging nagre-reason, laging may thought, laging may desire na against sa Panginoon? Yan po ang soul part natin. Personality. Yan, pag-uugali. Ang tao po daw tumanggap kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na po ang lumang Bible. Wala na po ang lumang pagkatao. Kasi yung pagkatao po, alam niyo po, ang pagkatao minsan nakaka-encourage, minsan nakaka-tisod. Kaya nga po, alam niyo po, sa church natin, kung meron man gano'n na tao, huwag po kayo matitisod. No? Pagpasensyahan nyo na lang. Amen po ba? Kung mayroong mahirap man na pakisamahan dito sa church natin, pakisamahan nyo pa rin. No? Huwag po kayo matitisod. At kung matisod ka man, di bumangon ka. I mean, magpatuloy ka. No? Ang sinasabi ko po, ang ugali po natin ay dapat natin baguhin, ibahin. Ang pananaw po natin, pananalita po natin ay kailangan maging maayos. No? At kailangan mahalin po natin ang isa't isa. Unawain po natin ang isa't isa. At kung meron man tayong nagawa na hindi maganda sa ating kapwa, ipakita natin ang ugali ng pagiging Kristiyano. Yung parang, patawarin mo ako, sorry nagkamali ako. Hindi yung parang ang taas mo. Kasi kaya ako naman sinabi yun Kasi, ito kasi sinabi nandamay ka pa. Sinabi kasi sa akin ni Nel. O kaya, kasi kaya naman kita sinabihan na masakit kasi yung mga sinasabi mo, chismis. Samantalang totoo naman. Alam niyo po mga kapatid, ang pag-uugali po natin, dapat talaga, once na ikaw ay lumalalim sa Diyos, itong mga pangit na pag-uugali, dahan-dahan nawawala. No? Yung mga maling pananaw, yung parang lagi kang irritable, no? Yung lagi ka na lang aligaga, alam niyo po yung pag-worry, alam niyo po yung takot, yan po ay sa harapan ng Diyos ay kasalanan. Yung sobra-sobra kang mag-worry, sobra-sobra kang matakot, sobra-sobra kang mag-doubt. Sabi ng Lord, do not worry or do not grow in weary. Tama po ba? Command ng Panginoon yan. Kaya alam niyo po mga kapatid, yung ating soul, ang ating emotion, yung ating will, ating desire, ating thoughts and personality, kailangan po ay merong pagbabago. Self-sacrifice. Nakapako kasama ni Kristo ang ating lumang ugali. Kuha natin mga kapatid. Kaya daw tayo nakapako sa nakasama ni Kristo kasi ugali natin ay ibinigay na natin sa Panginoon. Yung kasamaan ng ating isipan ay isinurrender na natin kay Lord. Isinacrifice natin ang lahat para
sa bagong, listen to me, pagkatao. No? May sacrifice dapat. At alam nyo, kapag ikaw ay namatayan, umiiyak ka, di ba? Nahihirapan ka. Ganon din naman, kapag yung pangit mong ugali, ang pinapatay mo, nahihirapan ka. No? Nahihirapan ka. Pero, ganon ang importante sa Diyos. Isinusurrender mo lahat sa Panginoon. Kasi hindi pwedeng baliwalain yung salita ng Diyos na, if you are in Christ, you are new creation. If you receive Him, new creation ka. Pero kung 10 years na, 11 years na, ganyan ka pa rin, I doubt. Totoo ba si Kristo sa'yo? O si Kristo ba ay mahal mo? O hindi? No? Amen po ba mga kapatid? And, one thing mga kapatid, yung ating soul, ito ay tinatawag na control tower. Kasi nandun yung mind eh. Di ba? Mind. Kasi yung soul, o kung sino ka, yung real you, yan yun. No? And, yung ating soul, mga kapatid, ito ay pinapa-overcome natin sa Panginoon. Hinihingi natin na, Lord, give me strength. No? Lord, give me your wisdom para makasunod sa iyo. Lord, help me para mapalitan itong aking pananaw. Kaya po, sa atin po mga kapatid, habang po tayo lumalakad sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na kaya ko to sa sarili ko. Hindi mo po kaya. Hindi natin kaya. Wala po tayong kakayanan na magbago. Katulad ng lagi kong example, bitbitin mo yung sarili mo. Kaya mo? Iangat mo yung sarili mo. Kaya mo? Hindi. Dapat may isang person na aangat sa'yo para umangat ka. Ganon din naman po. Dapat natin na lagi, araw-araw, kailangan natin ang Panginoon. I-acknowledge natin siya sa ating buhay. At hingi tayo lagi ng tulong, hingi tayo ng gabay, hingi tayo ng word ng Panginoon, ng wisdom ng Panginoon. Kasi sometimes, talaga, we go wrong kapag sinusunod natin yung sarili natin. Kapag hindi natin sinasacrifice yung sarili natin sa cross. At nagiging tayo yung Diyos ng ating buhay. Kailangan natin patayin ang ating lumang pagkatao. Amen po ba mga kapatid? Yung new creation, the one who loves God, ang new creation ay ang mga taong sumusunod sa liwanag, ang mga taong sumusunod sa katotohanan. At ang new creation, ang na-experience na yung dying to yourself, ay the one who do, think, and the one who act what is right. Amin po ba mga kapatid? Ginagawa mo ang tama, iniisip mo ang tama, nagsasalita ka ng tama, pinanindigan mo ang tama. No? Ang tama ay tama, ang mali ay mali. At ang standard ng Diyos, ang salita niya. Amen po ba? So kung mali yan sa harapan ng Diyos, mali yan. Kaya, tayo mga kapatid, technically, kailangan mo talaga ng Diyos para magkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Nakuha natin mga kapatid. Sa mga magulang, alam ninyo mga kapatid, mga nanay, mga tatay, i-encourage nyo yung mga anak ninyo na umattend ng church. Kasi sakit na ng ulo, tama po ba? Sakit na ng ulo ninyo. Ang dami nyo ng saway, ang dami nyo ng galit, ang dami ng palo, parang bata lang, ang dami ng mga diskusyon, pagtatalo, pagtuturo, ang dami nyo ng sermon sa anak ninyo. Lahat ay ginawa nyo na. Yun sinasabi ko na, may magagawa kayo, pero hayaan nyo na may gawin ng Panginoon. Ilapit nyo sila sa Panginoon. Amen po ba? Ilapit nyo sila kay Lord. Huwag nyo pahirapan sarili ninyo. Pwede kayo mag-advise, pwede kayo magsabi ng salita ng Panginoon, pwede kayo mag-utos, pero alam niyo hindi nyo kayang baguhin ang sino man. At wala pong school na nagbabago ng buhay.
At wala din naman teacher na nagbabago ng buhay, wala din naman tao na nagbabago ng buhay. Tanging Diyos lamang. Kilapit niyo ang mga anak ninyo sa Diyos. At kung may tatay man kayo matigas ang ulo, okay, ang hirap ilapit nun. Ipag-pray nyo na lang. No? Basta ilapit nyo ang mga kapatid natin na ayan, sa Panginoon. Kasi ang pagbabago talaga ay nasa Lord. And, mga kapatid, lastly, no, kanina ay denying yourself. Ngayon naman ay, ano sunod? Self, follow me, or next po. Yan. Self-denial. Pangatlo. Self-denial. Basahin po natin ulit yung verse na to. Sabi dito, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Yung follow me ay merong parang kadikit na self-denial, self-surrender. No? Pag sinabing self-surrender, hindi na ikaw nabubuhay o namumuhay sa tawag ng laman. Pag sinabing self-denial, may kinalaman to sa iyong spirit. You are now going doon sa path ni Lord, sa direction ng Panginoon, yung sa way ng Panginoon. Ano ba yung way ng Panginoon? Malawak o makipot? Pag makipot, kailangan mo ba ng mag-aakay sa'yo? Pag makipot, kailangan mo mag-aakay sa'yo? Tutulong sa'yo? Pero kapag medyo malawak, wala na eh, no? Kumbaga, pwede ka maglakad. Naalala ko yung bumaba kami, no? Doon sa, diyan sa baba. Diyan sa may bandang ilog. May makikipot na daan, may mga tatarik, no? Kailangan para may kang hahawakan. Eh, syempre, wala naman tayong tour guide doon. Si Ate Joan lang yata, yung ating tour guide doon. Hindi ka naman pwede humawak. O, Ate Joan, sampa ako sa'yo. Alam nyo, ang may kipot na daan, patungo sa Diyos. Sinabi yung salita ng Panginoon. Yun yung road na kailangan mo ng guide ng Holy Spirit. No? So, ang buhay natin, mga kapatid, kapag sinabi mong self-denial, i-deny mo yung fleshly desires. At ibibigay mo ang desire mo sa desire ng Spirit. No? Ang sabi po dito sa Galatians 5, verse 25, sabi po diyan, since we live by the Spirit, let us walk. Amen po mga kapatid. Hindi na ikaw ang master, ang Lord ng buhay mo. It is the Spirit. Kasi ang pagsunod, mahirap pero hindi ka magkakamali. Nakuha natin mga kapatid? Ang pagsunod sa Holy Spirit ay mahirap pero hindi ka magkakamali. Kaya nga encouragement ng Panginoon sa atin, you need to walk in the Spirit and you live by the Spirit. Na parang, Panginoon, hindi na ako ang nagmamayari ng buhay ko. I-deny ko ang sarili ko at ang Holy Spirit na ang siyang gagabay sa akin. Kapag tayo, ang Holy Spirit ang namamagnify sa ating buhay daily, you will know His will. Malalaman mo ang plano ng Diyos sa iyo. Amen po. Sino po sa inyo ang gustong ayaw niya magkamali sa kanyang buhay? Gusto niyo po ba lagi nagkakamali? Mahirap magkamali, tama po ba? Alam niyo po pag nagkamali kayo sa EDSA, nako, ang U-turn ninyo, doon na po sa bandang papunta na ng Green Hills. Ang ibig ko sabihin, mahirap mag-U-turn. Marami kang uling uulitin. Pero once na ikaw ay hinayaan mo manguna sa iyong Holy Spirit, ililid ka niya doon sa tama.
Mahirap, pero at least, tama. Nakuha natin mga kapatid. And malalaman mo, again, malalaman mo ang will sa'yo, ang plano ng Diyos sa'yo, malalaman mo ang nakalaan para sa'yo. Kapag ang Panginoon, ang Espiritu niya ay gumagabay sa'yo. It means total surrender sa will ng Panginoon, sa Spirit. No? So sa atin po mga kapatid, ito palang verse na ito, yung kung sino ka ng buo, ang gusto ng Panginoon, ito ay ibigay mo. Ang iyong katawan, ang iyong soul, at ang iyong spirit. Again, sa verse na ating binasa, ang sino nagde-desire na sumunod sa akin, meron siyang kailangan gawin, may 3 siyang kailangan gawin. Ano yung una po natin kailangan gawin? Number 1? Number 1 po. Yan ha, sabi ko sa inyo kanina, nag-remind ako sa inyo na dapat meron kayong makuha ngayon. Ano po? Okay, number 1 muna po. Pangalawa po. Self-sacrifice. Take up your cross. At pangatlo po ay? Ayan. Ngayon, ito po tanong. Are you willing to pay? Sabi ko na yung word tuloy. Are you willing to pay the price to follow Jesus? Ang tanong po. Tama po ba? Gusto mo ba? Willing ka ba? At open ka ba? Kasi alam niyo po ang pagsunod sa Panginoon, ang pagbibigay sa Diyos ng katawan mo, ng soul mo at ng spirit mo, ikaw ito buong buo Dapat buong buo daw At kung may bibigay tayo daw, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 3/4, hindi parang almost whole. Ang gusto ng Panginoon ay buong buo. Kaya may tanong ang Panginoon sa atin. If the salvation is free, ang pagsunod sa Diyos ay very costly. Pero, alam niyo mga kapatid, kung tayo, nagde-desire tayo sa Panginoon na sumunod sa Kanya ng buong buo, and again, alam niyo po, ino-honor ng Diyos yan. At nalulugod ang Diyos sa mga taong merong desire sa puso niya na sumunod sa Kanya. No? Nakuha natin mga kapatid. At itong bata na ito, malamang darating ang time na ang stage ang kanyang ang magiging comfort zone. No? Magiging pastor din yan, Ate Marge. No? Ganyan din kasi nung bata ako. No? Si tatay habang nagsishare, ganyan din ako, patayo-tayo. Dito ako sa ilalim ng basa yung sa ilalim. Paikot-ikot ako daw dito. Biro mo. Kaya pala nandito ako ngayon sa harapan ninyo. So sa atin po mga kapatid, again, are you willing to pay the price? Do you want to follow Christ? Alam niyo, yung desire niyo, ino-honor ng Diyos yan. At pinag-iigting yan ng Holy Spirit. It's like a seed, mustard seed. Nag-desire ka na tanggapin si Lord by faith, and ngayon nag-desire ka to follow Christ by faith, palalaguin ng Panginoon niya. Amen po ba? Because gusto ni Lord mamunga tayo. Amen po ba? Tayo po tayong lahat at itaas natin sa Panginoon ng ating buhay. Itong word ng Panginoon sa atin, ito yung emergency na dapat natin i-apply sa ating buhay sa mga susunod na araw. Kasi minsan nalalayo na tayo, minsan tayo ay lumilihis ng landas, wala na tayo doon sa path ng Panginoon. Minsan hindi natin siya naalala, minsan lagi na lang yung ating sarili. Balik natin muli ang ating
composure sa Panginoon, yung confidence natin kay Lord, yung faith natin, tiwala natin at yung buhay natin, ibigay natin sa Panginoon. At kapag ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos ng buong buo, hindi ka magkakamali. Amen po ba? Ang buhay mo ay lalong magiging kapaki-pakinabang sa Kanyang kaharian. Hindi sayang ang buhay natin. Hindi mababaw ang buhay natin. Hindi ka merong hininga just to live your life kasi gusto mo ma-enjoy, gusto mo ma-achieve ito. Hindi. Masyadong mababaw yan. Ang will ng Panginoon sa buhay mo ay magamit sa Kanyang kaharian at maging disciple niya. That's why we need to give everything, forsake all to follow Christ. Taas natin buhay natin sa Panginoon. Itinataas po namin naman ang buhay namin. Salamat Lord dahil kami ay kinaawaan mo. Nahabag ka po sa amin. Salamat Lord dahil mahal mo kami. Di man kami karapat-dapat kasi Panginoon kami ay makasalanan. Di man kami karapat-dapat na maging anak mo kasi lumalayo kami sa iyo. Pero salamat po Diyos, ikaw ay mananatiling tapat magpakailanman. Kaya tulungan mo kami Panginoon na kung kami ay tinawag mo bilang mga anak mo at bilang mga lingkod mo, tulungan mo kami magpatuloy Lord. At tulungan mo kami na ibigay lahat sa iyo, ang aming buong pagkatao, ang aming katawan, kaluluwa at spirito. Alam namin po Diyos, mahirap ito. Pero ang pagsunod sa iyo Panginoon, ang pinakamagandang gagawin namin habang kami ay nabubuhay. Dahil ang paglilingkod sa iyo Lord, ito Panginoon ang aming pagkatawad bilang mga anak. Kaya tulungan mo kami Lord na personally magkaroon kami ng everyday na encounter sa iyo. Palitan mo Panginoon ang aming pusong matitigas. Palitan mo Panginoon yung mga thoughts namin na hindi Panginoon ayon talaga sa iyo. Ibahin mo Lord yung aming mga desire na lagi na lang puro sarili na lang Panginoon. Na puro na lang, Lord, pakabig. Puro na lang pahingi. Pero wala po kaming binibigay sa'yo. Tulungan mo kami, Panginoon. Baguhin mo talaga kami. At kami, Panginoon, Lord, ang aming spirit, i-renew mo, Panginoon. I-renew mo kami, Lord. Totally, Lord, gusto namin i-commit lahat sa'yo. Kaya help us, Holy Spirit. Help us. Guide us. Give us strength. Give us wisdom to follow you. At salamat po, Ama, sa iyo. Napakabuti mo. At ang banal na Espiritu ay sumasa amin. Kaya, Lord, magagawa namin, Lord, ang mga bagay dahil meron kang binibigay na lakas sa amin. Salamat po, Ama. May pananampalataya po kami, Panginoon, na galing sa iyo, na pinagtitibay mo, pinagigting mo. At salamat, Lord, sa Holy Spirit na nag-empower sa amin, nag-enable sa amin. Salamat sa Holy Spirit na lagi ka nagtsatsaga, lagi ka nagre-remind, lagi po naandyan, Panginoon, ng iyong gabay. At kailanman, O Diyos, hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwan. Kaya tulungan mo kami, Ama, sa bawat segundo ng aming buhay, lagi po namin ibigay ang lahat sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyo. Ikaw po yung mabigyan ng karangalan, kaluwalhatian, Panginoon, sa aming buhay. Ang aming pagsasacrifice, Lord, ang aming buong pagkatao, Lord. Ito, Lord, ay ang glory nito, Lord, ay hindi sa amin, kundi sa iyo, Panginoong Yesus. At kung meron man magawa kami, Lord, hindi po yung glory ay aming tatanggapin, kundi ilalaan at ibibigay at tataas namin sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us.
Makakaupo na po tayo. Salamat sa salita ng Panginoon. Ako po tayo sa ating pagkakaloob. Sabi sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabayan niyo po ako sa pag-awit habang ibinibigay po natin ang ating mga ikapo. Ang tunay na pagpapala sa Diyos, makikita, kaligtasan, kapatawaran, kay Kristo lang matatagpuan. Wala nang mahalaga pa, wala nang katumbas pa, ang buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Ang biyaya'y umaapaw, ang pagmamahal mo at kabutihan. O Diyos, sa'yo lang nararamdaman. Walang hanggang pagpupuri, pasasalamat alay sa'yo. Dakila ka, o aking Diyos, ang pagpapala ay ikaw, Jesus. Panalangin po natin ang mga ikapo. Panginoon, salamat po sa inyo sa mga ikapong ito. Salamat dahil ikaw po ang nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangailangan. Salamat, Panginoon, sa katawan na bigay mo, sa lakas na lagi namin nagagamit sa araw-araw upang kami makapagtrabaho. Salamat din sa mga pinagkakakitaan, sa mga business ng bawat isa. Lord, tanggapin niyo po ito para sa ikalalago po ng inyong mga gawain. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa mga announcement. Tithes and offering can be sent through mga po sa ating worship service, Sunday at 9:30. Every Sunday at 9:30. Prayer intercession, every Saturday at 9 a.m. dito po sa church. Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Kingdom Ministry, Facebook page, Kingdom Ministry, Instagram, Spotify, and TikTok. Birthday celebrant. Unahin ko po yung March 16. March 16, birthday po ni Kenneth Concepcion. March 17, Patricia Manlisis. March 22, June Evangelista. Kantahan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Para naman po sa ibang announcement, ang TSG po in church, kaligtasan lesson right after the service. Special announcement, Church Transpo, Agata, pick-up points, 8:55 a.m. Silang Bayan, 9:10 a.m. Biga, 9:20 a.m. Bukal Kids, at ang recruitment of ushers and BAM ministry ay ongoing para naman po sa mga gustong makibahagi sa gawain ng ating mga ushers at BAM. Shepherding group for adults today after the service. Okay. At after the service din po, kaya
kitchen ministry, meron po tayong saglit na meeting. Mag-ipon po tayo kaagad kasi meron pa po tayong SG. Natawagan ko naman po si Pastor. Yan, sige po. Para po dito sa ating gagawin next week, alam niyo po yung next week nating gawain? Meron po ba kayong idea? Okay na to. Meron po tayong Family Fun Day, no? Palakpakan po natin ang Panginoon dahil alam niyo po sa church natin, alam niyo nung si Pastor Sandy buhay na buhay, lagi ko narinig sa kanya, napakahalaga ng pamilya, pamilya. Kaya sa atin po, meron pong initiative ang church na magkaroon tayo ng 4 weeks long na Family Fun Day. Okay? So, bakit po ako may dala-dalang ticket ngayon? Bakit po kaya? Kasi maganda po ang pagkagawa nito at meron po tayong printer. May ticket tayo kasi sa ating Family Fun Day, mag-i-invite po tayo ng mga kapamilya po natin. No? So kung meron kang asawa na wala ngayon dito at meron kang anak din, bigyan mo sila ng ticket, invite mo sila pumunta ng church. Kasi ang ticket po natin, hindi lang ito parang maging magandang souvenir, kundi meron po siyang control number, meron po tayong mga paraffle, meron po tayong mga gift, meron po tayong mga prizes sa ating Family Day. No? Kaya sa ating pong pag-i-invite, mga kapatid, napakahalaga na uunahin po natin ang ating kapamilya. No? And hopefully, makasama mo ang iyong kapamilya sa Sunday. Okay? I pray na tayo ay hindi lang ma-enjoy po natin kasi meron tayong mga games, meron tayong mga parang pakwela. Hindi lang natin ma-enjoy dahil meron tayong mga snacks. Ma-enjoy natin yung ating Family Day kasi alam natin na si Jesus ang tunay na kagalakan ng ating pamilya. At ang kaligtasan ay napakahalaga sa bawat isa ng kapamilya natin na hindi pa nakilala sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So right now, ini-encourage ko po lahat po tayo, kung meron po tayong i-invite, get your ticket. Ito po, ang ticket na ito ay ang halaga po ng ticket na ito ay 000. Takot na kayo bigla, no? Libre po ito, wala po itong bayad. Okay? So kung kayo po ay meron ko yung naisip na invite, hingi lang po kayo ng ticket. Kanino ba? Kay Ate Julie. Tama po ba? Okay, hingi kayo ng ticket kay Ate Julie. Kahit ilan po yan, basta maibigay ninyo. Yan, meron po tayo na print out na ticket ngayon. At kung kayo po ay lalapit kay Ate Julie, kung ano man yung hiningi nyo na number ng ticket, yun po ay bibigay niya. Now, sa pagbigay nyo po ng ticket, dun sa makakasama nyo po next week, tandaan po natin, ito ay parang first day ng ating Family Fun Day. Meron tayong second day, next Sunday. Meron tayong third day sa next Sunday hanggang sa pang-apat na week. Kaya every week, baka magkaroon tayo ng, halimbawa, kung meron pa kayong gustong invite, kapitbahay ninyo, kasi alam nyo, unahin natin ay ating mga kapamilya. Lolo't lola, nanay, tatay, kuya, ate, tito, tita. Pero baka next week, meron pang mga kapitbahay na pwede natin na ma-invite sa church. Why not? No? Kaya ngayong week po, meron po tayo na sama-sama nating, yung word ay i-push natin itong ating Family Fun Day at sama-sama natin itong pagtulungan. Okay? So, meron po ba kayong naisip na invite? Yes, meron. Okay? Saglit po tayo munang magkaroon ng prayer sa Panginoon. Alam ko, kailangan natin ng guide, no? Para ma-encourage natin yung mga kapamilya natin na pumunta sa church at ma-enjoy nila yung time nila dito. Okay? Saglit lang muna tayo mag-pray. Pag-pray natin itong event natin for next week. Okay. Lord, salamat po, Ama. Tulungan mo kami
na ito, Lord, ay gawain mo. At isa ito, Panginoong miracle catch. Kaya Lord, tulungan mo kami kung paano ito maibigay. Maka-invite po kami ng mga tao na magkaroon sila ng desire na hindi lang makasama namin sila kasi mag-enjoy sila, kundi ang reason, Lord, ay dahil gusto mo silang maligtas. Kaya tulungan mo, Lord, kami, hindi ito nawa maging parang kabisihan lang ng church o maging gawain lang ng church, kundi ito, Lord, ang maging way mo para marami makakilala sa iyo. Itinataas din namin ang community ng Bukal. Tulungan mo kami, nawa ay pauna mo na yung pagkilos mo, Lord, sa bawat pamilya dito sa aming nasasakupan. Salamat po, Ama, sa iyo. In Jesus' name, amen, amen, amen. Okay, ngayon, kaugnay dito po sa ating Family Fun Day, hinihiling ko po ang mga iilan na muli magkakaroon po tayo ng pangalawang meeting. Last time po, di ba nagkaroon tayo ng meeting? Okay, tatawagin ko po ang ministry po, ang heads po ng events. Uli, ang BAM, ang technical, ang kids, ang kitchen, at ng mga AG. Hinihingi ko po ang 15 minutes or less pa na time ninyo. Mga heads po, ulit, events, BAM, technical, kids, kitchen, at ng AG. Now, kasunod po nun, hinihingi ko rin po ang heads din po ng technical, praise and worship technical, kids, usher, at events. Ito po ay separate na meeting. Okay? So, salamat po sa atin lahat. Tumayo po tayo. Yan. Tulungan tayo ng Panginoon sa ating buhay. Araw-araw, ang tagumpay ay nasa Panginoon sa pagsunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, lagi kang magkaroon ng hope. Lagi mong tingnan ng Diyos kasi iniintay ng Diyos ang pagsunod mo upang maitama lahat sa buhay mo. Inintay ng Diyos ang iyong desire na i-acknowledge siya every day ng buhay mo. Sa ganon, maging matibay ang pananampalataya mo sa Kanya, na mayroon Diyos na siyang gumagabay at tumutulong. Lagi ang Panginoon ang isa puso natin, isa isip natin. Manalangin po muna tayo, taas natin mga buhay. Patuloy po namin, Ama, na ina-acknowledge, Lord, na Ikaw po ang aming Diyos na buhay. Kailangan ka namin, Panginoon. Ang buhay namin, Lord, ay kulang kung wala ka. Kaya, Lord, sa bawat isa sa amin, everyday, Panginoon, magkaroon kami maging mindful kami, Lord, sa iyo. Sa ganun, Lord, lagi po kaming magkaroon ng paghingi ng gabay sa iyo everyday. Alam namin, Lord, na maganda at dakila ang iyong plano sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Kaya, Ama, tulungan mo kaming na sumunod sa iyo palagi. Itinataas din namin, Lord, ang mga pangangailangan po namin. Alam mo, Lord, yung mga nararanasan po namin, yung mga hinanaing namin, yung mga dalangin po namin na itinataas sa iyo. Kami, Lord, bigyan mo kami ng pananampalataya. Bigyan mo kami ng hope, Lord, sa iyo. Huwag nawa kaming magduda. Huwag nawa po kaming panghinaan ng loob. At alam namin po, Lord, na sa araw-araw namin na kami ay nabubuhay, lagi, Panginoon, sapat ang biyaya mo. Kaya salamat po, Ama, na nandyan ka. Kaya tulungan mo, Lord, ang bawat isa kung meron man kaming mga pangangailangan, mga bayarin namin, Lord, yung mga gastusin namin. Lord, punuan mo ito. Tulungan mo kami na mabayaran ito. Tulungan mo, Lord, kami na ikaw po, Lord, yung mag-provide ng lahat, Lord. Salamat po, Ama. Hindi po maiksi ang iyong kamay. Hindi po, Panginoon, ikaw
lahat, Lord, ng bagay ay hindi lingid sa iyo. Lahat po, Lord, ay alam mo. Kaya, Ama, tulungan mo kami. Ang bawat isa na lumalapit sa iyo ngayon at humihingi, Panginoon, ng financial blessing, Lord, according to your will, according to your time and purpose, lahat, Lord, ay mapupunuan. At ganun din, Ama, kung sa mga kapatid ko ngayon, dumadalangin sila na sila'y pagalingin mo, Panginoon, hipuin mo sila. Dumaloy nawa ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga katawan sa pamagitan ng banal na spirito na sumasa kanila. Bigyan mo sila ng pananampalataya na ikaw po, Lord, ang Diyos na nagpapagaling. At wala pong malalang karamdaman sa iyo. Kaya mong pagalingin lahat. Kaya Lord, itinataas po namin mga kapatiran namin na may karamdaman ngayon. Ang mga kapatid namin, mga kamiyembro namin, Lord, dito sa Kingdom Ministries na may iniinda na karamdaman. Lord, alam mo kung sino sila. Kaya Lord, abutin mo sila, pagalingin mo sila, at magbigay ng karangalan ang kagalingan na mararanasan po nila sa iyong pangalan. Salamat po, Ama, sa kagalingan, at ikaw po, Panginoon, ay napakabuti. At mahal mo kami, kaya Lord, sa aming paglapit sa iyo, wala po kaming pag-asa. Ikaw po, Panginoon, ay naandyan, kaya naandun, Lord, ang aming hope, Lord, na ang buhay namin ito ay hawak mo, kaya kung ang karanasan po namin, Lord, ay hindi maganda, minsan ang aming emosyon, ang mga stress, ang mga anxiety, ay nagsisik in sa amin. Lord, pati iyon, Lord, emotional na karamdaman. Pagalingin mo, Panginoon, yun. Minsan nalulungkot kami, nade-depress kami. Minsan kasi, Lord, nakakalimutan po namin na lahat ng bagay ay nasa control mo. Kaya minsan nagda-doubt kami, na-stress kami, nagdududa kami. Pagalingin mo kami, Lord, emotionally. At talagang lumabas ang kagalakan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lumabas, Lord, yung hope na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Ama, sa bawat kagalingan, physically and emotionally. At higit sa lahat, Lord, spiritually. Kung may times, Lord, kami ay nangihina spiritually. Minsan nanlulupay-pay po kami. Minsan din na po kami nakapagbasa ng Biblia. O minsan, Lord, nakakaligtaan ka namin. Lord, patawarin mo kami at hiniling po namin na pagalingin mo kami spiritually. Palakasin mo kami, Panginoon. At alam ko, Panginoon, kung meron man lang hihina ngayon, kanilang kalooban, Lord, naandyan ka po, Holy Spirit, upang sila ay i-inspire. Kaya maramdaman po nila yon. Maging parang sila ay, yung pangungusap mo, Panginoon, ay marinig nila. Tulungan mo, Panginoon, kami. Salamat po, Ama, sa iyo. At ganoon din, Panginoon, tinataas po namin ang bawat pamilya. Ikaw, Panginoon, ang siyang gumagabay at pumoprotekta sa aming pamilya. Kaya hinihiling po namin, Ama, na ingatan mo, Lord, kami, ang mga nagtatrabaho, ang mga magulang namin, kapatid namin nagtatrabaho, ingatan mo sila sa pagpunta sa work. Ang mga nagbabiyahe, ingatan mo sila mula sa anumang kapahamakan at karamdaman ng masasamang tao. At bigyan mo kami, Panginoon, ng malakas na pangangatawan. Ilayo kami sa anumang karamdaman. At ilayo kami sa anumang gawa ng kaaway. Salamat po, O Diyos, sa iyo. Ang panalangin na paghingi, Panginoon, ng iyong protection, Lord, ay mararanasan po ng bawat isa nagtitiwala sa iyo. Kaya, Lord, salamat po, Ama. Iingatan mo ang aming pamilya. Pagagandahin mo ang aming pamilya. At kung may problema man, salamat, Lord, merong kang mas magandang solusyon. Kaya, Lord, nagtitiwala po kami sa iyo. At ang pamilya na ito, Panginoon, ng Kingdom Ministries, tulungan mo kami, Lord, na maging mahamon kami, Panginoon, dun sa panawagan na kailangan po namin na i-win ang mga tao na hindi pa nakilala sa iyo. Kaya tulungan mo, Lord, kami sa aming Family Day,
magawa po namin ito dahil ito, Panginoon, ay napaka-importante sa iyo. At bilang church, bigyan mo kami, Panginoon, ng unity, bigyan mo kami ng lakas, kakayanan, at ng wisdom. At salamat po, Diyos, sa iyo. Ang simbahan na ito, Panginoon, ay magiging ilaw at asin ng bawat isa na dadalhin mo dito. Kami ay magiging way para sila ay magabayan at matulungan. Salamat po, Ama, sa iyo. Muli, ikaw po, Panginoon, ay mabuti, kaya lahat ng panalangin na ito, Lord, ay aming itinataas sa iyo ng may pananampalataya. At kung imposible man ito, Panginoon, nawa, Panginoon, ay i-increase mo ang aming faith. Dahil alam namin, Lord, na wala pong imposible sa iyo. At ngayong oras na ito, tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas, kapatawaran ng ating Panginoong Hesus, at ang gabay, patnubay, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Next week po, mga kapatid, sa ating family fun day, let's invite people and let's have fun with the Lord. Amen po ba? God bless us po. Sige po.